nagkaroon ng conflict. May mga fans na magre-react. So, hi Isha, I'm Richard from Lionheart TV. So, may question lang. Ito, kanina binanggit na yung title mo is Asia's Pop Sweetheart. Bigyan mo kami ng info. Paano, sino nagbigay sa'yo ng title na yun? And ano yung reaction mo nung tinawag kang Asia's Pop Sweetheart? OMG. So, what happened was, na-heads up po ako ng isang director, which is Direk Calvin Murphy Maria. Si Direk Calvin? Opo. Okay. Si Direk Calvin po nag-heads up sa akin na, so ay magkaka-title ka na, gano'n. So, nung nag-guest po ako sa Truth Festival, yung Truth Festival last year, bigla pong in-announce sa host, yung host po nag-announce ng that's what Asia's Pop Sweetheart, gano'n. So, dun ko po nakuha yung title, and sa Aliw Awards din po, talagang sila yung certified. And kumusta ang feeling na tinawag kang Asia's Pop Sweetheart? Actually, nagulat ako kasi nga hindi ko in-expect na magkaka-title ako agad. And it's by Direk Calvin. It's from Direk Calvin. So it's such a privilege. And knowing Direk Calvin, sobrang taas niya na sa industry. And I feel like yung naramdaman ko lang nun was, ako ba talaga yung Asia's Pop Sweetheart? Ganun. Kasi I was still focusing on, may songs na still little, but I hope it will grow along the way. And hindi ko alam kasi kung familiar ka, pero kasi may nabigyan na ng similar title. Similar title? So, picture lang. Thank you. Back to the interview. So, syempre, for sure, if ever man nagkaroon ng conflict, may mga fans na magre-react. So, how would you parang explain? Actually, it's Julian Sanderson. Julian? Really? Okay. Dinouble check ko kanina. Okay. Sino Asia's Pop Sweetheart? I would explain that I feel like Asia's Pop Sweetheart ng Gen Z. Ganun na lang. Kasi we know Miss Julian, siya ang aking ate sa industry, kaya ako na lang po ang next generation, ang Gen Z Pop Sweetheart. And speaking of Gen Z, marami na kami na-interview ng mga singer-songwriter na Gen Z. Ano ba yung parang sensibilities ng isang singer-songwriter na Gen Z? Sensibility. Parang, how sensitive are you? How sensitive? Parang, paano ka gumagawa ng songs? Anong nagtitrigger sa'yo? As much as possible, I don't want any vulgar words pagdating sa mga kanta ko. Kasi may mga nakikinig rin po kasing younger mga bata sa akin. Kaya yung mga kanta ko po, iniisip ko rin po yung mga kabataan, yung mga younger sister ko, and yung mga fans ko rin na nasa lower level ng school, pagdating sa school, yes. Ang dami rin po kasi akong fans sa mga grade school eh. So, yung mga kantang ginagawa ko, I take that into consideration na ay sana mag-enjoy sila dito and ma-influence sila na stay innocent, gano'n. Yes. And also, syempre schooling ka pa rin ngayon. Ano yung mga sinasabi sa'yo ng mga classmates mo? Nung nalaman, ay, singer ka. Actually, hindi ko po pinapaalam mostly sa mga kaklase ko na singer ako. Yeah. So, pag nalalaman lang po nila when they stalk me. So, pag ina-add ka na sa social media. Hindi ko po
ibigay yung page ko talaga na singer ako and all. So, ayun, nalalaman ko na lang po na, oh, you're a singer. Singer ka pala. Like, you write songs, then ganun. So, dun ko po ina-explain na, yeah, I do songwriting, ganun. For a hobby, ganun. For my hobby. Tapos, actually, sila nga po yung super supportive. Ever since I released Umulan Dumago, yun po talaga yung naging national anthem ng school namin. Kasi they all loved it. And yung mga classmates and friends ko rin. And you're still young. Marami malayo pa yung tatakbuhin ng kung ano man yung plans na gagawin mo. Nandito pa po ako. Na-envision mo ba yung sarili mo 5 years from now? 5 years Or from kung now. ikaw yung masusunod, ano ang katayuan mong gustong marating in 5 years from now? 5 years from now, I feel like I will be focused on music production and concert production. Concert and music. And helping other artists rin sa industry na ito. But if ever I really did make a hit song, then that would be so fun kasi sana ma-invite ako sa mga concerts and mga major concerts katulad ng Stardust ng Cup of Joe. Oh my gosh, it was so nice. And yung SB19 with Sarah and Regine Velasquez with Vice Ganda. Ang dami pong concerts actually na ano. So yeah, sana ma-invite ako as special guest. Ganun. And I'll be also launching my own concerts. So para sa mga fans ko rin and friends, family na lagi pong sumusuporta sa akin. So abangan niyo po yun. August pala, pero medyo matagal-tagal pa yung 2025. Ano yung next step mo? Ano yung mga next na abangan sa'yo? Actually, I'm still focused sa studies ko talaga eh. I'm still focused sa studies ko. So, lahat ng naiisip ko for next year, parang pa rin siya, stuck pa rin sa studies. When it comes to singing, I'll be doing an album. Hopefully, kayanin ko. Kasi parang ang gagawin ko, 7 songs in one album. Kaso 13 ka na or 14? 14 na po yung na-release ko recently. So, ayun. So, next year, ipupush ko ang aking creative cells na gumawa ng 7 songs for one album. Yeah. Hindi ba yun in one sana album po, yung mga na-release mo na or Hindi po, new. new talaga? Okay. Thank you, Isha. Thank you po, Sir Richard. Sir Richard.